Amen. Praise God. So purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Today is March 14. So ang bilis na, nasa pangalawang Friday na tayo. Half of the month na tayo sa this month. So nangangalahati na tayo sa first quarter, di po ba? So purihin po ang Diyos sa katapatan at sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito kasi napagtagumpayan natin ang antok. Hindi po ba? So napagtagumpayan natin yung mga dapat na gagawin natin, pero pinili natin na pupunta dito sa bahay panambahan upang sama-sama tayong magpuri at mag-aral sa kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. Good morning pa. Good morning pa po. Good morning po sa lahat ng mga nasa online, sa Zoom, dito po sa BNE. So, i-start na po natin ang ating pag-aaral sa umagang ito. Unahan ko na lang po, hindi ko po i-break yung record ni Pastor Mike. Hindi ko pa kaya yon. So, wag po kayong mag-alala. Amen po, Pastor Mike. Amen. Sa umagang ito, ano yung review muna tayo. Handa na po ba tayo lahat na makinig sa salita ng Panginoon? Amen. It's 11:25 dito sa akin. So, doon sa is 11:30. Amen. Praise God. So, review muna tayo. Ano yung unang diniscuss ni Pastor Mike? Last Friday? Wala nang natira. Nakalimutan na. Isang linggo lang. Yung mga nag-take notes. 11? Ano yun? Biblical test of genuine salvation. Si Pastor Julius lang atang nakaano kasi siyang nag-ano ng ano. So, i-review natin. Ayan. 11 biblical test of genuine salvation. So, ano yung text natin sa 1 John? Sa 1 John, the whole na book ng 1 John. Di po ba? So, ano yung una? Natatandaan pa ba natin? Yun na, lumabas na lahat. Have you enjoyed the fellowship? Asan na yun? Bakit nawawala-wala na siya? Ayun. Have you enjoyed fellowship with Christ and the Father? Ay, iba dun sa harap. Ayun. Ayan. So pangalawa, ano yun? Are you sensitive to sin? Pangatlo, do you obey God's Word? Ito yung tatlong natakal ni Pastor Mike na naka 110 slides siya. No. So ako hindi, konti lang ang slides ko. Praise God. So sa umagang ito, let us continue yung 11 biblical tests of genuine salvation. So bago po tayo magpatuloy, panandali po tayong yumuko sa pananalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, Panginoon, ang iyong salita ay aming pag-aaralan at papakinggan. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy ka pong mamagitan sa amin, manguna ka sa amin, Panginoon, sa aming pag-aaral. Sa umagang ito, Panginoon, continue, Lord God, to stir our hearts, Panginoon. Pakalinisin mong aming puso, ang aming buhay, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Nawa, kagaya ng panalangin ni Haring David, Panginoon, ng ang iyong mga salita ay itatago namin sa aming puso, Panginoon, upang kami ay hindi magkasala, Panginoon. At tulungan mo ang bawat anak mo, Lord God, na isa pamuhay namin ang iyong mga salita, Panginoon, upang kami ay pagpatuloy na lumakad patungo sa iyo, Panginoon. Because we know, Lord God, na sa iyong paanan, na sa iyong presensya, Panginoon, kami ay payapa, Lord God. Kami ay may kapayapaan, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa katapatan ng iyong mga salita, Lord God, sa iyong mga salita na buhay, Panginoon, na siyang nagpapatibay sa amin, sa aming pananampalataya, Panginoon. Lord, i-bless mo pong bawat anak mo sa umagang ito. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. I am not worthy, Lord God, but thank you, Lord God, for the grace, Lord God, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna, ikaw po ang magsalita, Panginoon. Tanging salita mo lamang ang mamutawi sa aking labi, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna, ikaw po Diyos ang kumilos sa bawat puso ng bawat anak mo, Lord God. And we are praying, Lord God, to cover this place, Lord God, by your most precious blood, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord God, na madistract kami, Panginoon, ng kaaway sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, and the rest of the day, we commit unto you, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Praise God. Papagit na raw ako.
Thank you po. So, ito po yung continuation ng ating pag-aaral doon sa book of First John na Is It Real? May pinamagatang Is It Real? So, ngayon is nasa pang-apat na tayong pag-aaral. So, dito po, makikita natin, may tinako si Pastor Mike last Friday. It's all about the holy affections. Alam natin, we are familiar na in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, that if anyone is in Christ, yung nabanggit kanina, we are a new creation. Di po ba? Yung luma ay wala na at napalitan na ng bago. So, if anyone is in Christ, he is a new creation. At alam natin na pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, may nababago sa ating buhay. Di po ba? Yung nabanggit ni Pastor Mike na yung sensitive na ba tayo na magkasala, nagiging sensitive na ba tayo, nag-o-obey ba tayo sa salita ng ating Panginoon, and do we really enjoy the fellowship sa ating Panginoong Diyos Ama, at sa ating Panginoong Jesus. So if we really are Christians and if we really accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, may mga manifestations and merong mga pagbabago sa ating buhay. It is not an overnight, but it is a process, di po ba? Unti-unti, nasa proseso. Until now, we're still in the process. Walang isang mananampalataya na sa isang iglap is nagbago na lahat. Di po ba? We are still in the process kasi alam natin na nandito pa yung we're still in the flesh and we are living in this world. Di po ba? So makikita natin dito, if we really accepted Christ, there's a manifestations, di po ba? Makikita natin to. And the manifestations of the holy affections. Ano ba yung nabanggit ni Pastor Mike last week about sa holy affections? Bakit nag-iiba na siya? Balik ko sa taas. Kuya Jess, nawala yung yung definitions ng so yung manifestations ng holy affections. Ano yung holy affections? Ang holy affections ay sinasabi dito which are seal for holy things and a longing after God and personal holiness. It is the things that we think, we say, we do, with our hearts are filled of the love of God and in tune with the mind of Christ. Ito yung zeal for holy things and longing after God and personal holiness. So the way we think, the way we say, the way we do, when our hearts are filled of the love of God and in tune with the mind of Christ. Kung manifestations, anong ibig sabihin? Lumalabas, di po ba? It will manifest in outward, di po ba? Kung ano yung nasa loob, ang Diyos na binago na ng ating puso, it will manifest outwardly, di po ba? So merong katibayan o resulta, meron yung evidence, the evidence kung tayo ay binago na ng ating Panginoong Jesus. So makikita natin dito sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, anong nakalagay doon? Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of the God abides forever. So ano yung pang-apat? Do we able to reject? Pasensya na, nalilitupot na ano po ako. Ayan. So yung pang-apat is, do you reject this evil word? Ano yung word na tinutukoy dito? Di ba doon sa 1 John nabanggit doon, do not love this word or anything in this word. So ano yung nakalagay doon na word? In Greek term, ay nakalagay is cosmos. So it speaks of system encompassing false religion, errant philosophy, yung mga maling filosofiya, crime, immorality, materialism, yan yung nakapaloob dito sa mundo. We know that when God created the world, nung kinecreate niya ang sanlibutan, all is perfect, di po ba?
all is perfect during that time in the Garden of during the creation. Pero nung pumasok na ang kasalanan, doon na nasira na, di po ba? Kasi napasok na ng kasalanan. So makikita natin dito na yung the God of this world na, sino yung the God of this world? The God na maliit. Who He is? Sino na siya? Si Satan ang ating kalaban, the enemy, di po ba? So the God of this age. So makikita natin dito na ang word na tinutukoy dito, yun nga, yung nakapalibot kung ano na yung sistema, di po ba? Nung napasok na tayo ng kasalanan. And if we know, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So yun nga yung nasabi kanina, ang naghahari na dito ay yung si Satan. We are already corrupt, na-deceive na tayo, di ba nalilin lang tayo? Kasi ang kalaban ngayon is, we know that the enemy is the father of lies, di po ba? He is a deceiver, di po ba? He is sinungaling siya. So, ang dami niyang mga taktika upang tayo ay hatakin. So, kung hindi malakas ang ating, if we are not founded or rooted in Christ, madali tayong mahila, di ba? Madali tayong mahatak ng sanlibutan. Kasi malakas na ang puwersa ditong sanlibutan na ito, di po ba? Kasi nga napasok na ng kasalanan. So we all know that this is the tactic of the devil, yung kalaban. So makikita natin dito, sabi doon sa Romans 7:15, sinong nagsabi nito? Are we familiar with this? Amen. Thank you, Kuya Rod. So, si Apostle Paul, sabi dito, for what I am doing, I do not understand. For what I will to do, I do not practice. But what I hate, that I do. Di po ba sabi natin dun sa Romans 12:2, that do not conform to the pattern of this word. Di po ba? So, alam natin ito that if we really reject this word, yung sanlibutan, yung kinagagalawan natin na makasalanan, we need to not confirm. Ano ba yung confirm? Huwag tayo makisang-ayon. The meaning of reject is to refuse kung ano yung mga nakagawian, di po ba? Yung mga masasamang nakagawian natin yung dati, di po ba? We need to refuse. Kailangan nating iwaksi. Huwag nating, huwag nating tanggapin. Huwag na nating hayaan pa na malinlang tayo. So si Apostle Paul, ito yung struggle niya, di po ba? For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. Si Apostle Paul na tong nagsasabi, kung ano yung hindi niya ginugusto, yun ang nagagawa niya. Because there is a struggle of sin in the flesh because we are still in the flesh. Pero maraming salamat kasi ang Diyos ay patuloy na kumikilos, and if we really abide in Christ, we all know that we can conquer itong nangyayari sa ating buhay. So makikita natin dito na ang enemy, he is already dominated. The world was already dominated by Satan, di po ba? So makikita natin dito, if we really love God, we are able to refuse, we are able to reject kung ano man yung galawan na, di po ba galawan, sabi dito, yung galawan na ng sanlibutan. Iba na ang galawan ng sanlibutan. So makikita natin dito that the most important thing is, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, do we really love God? Amen. Because if we really love God, anong sabi dito? We need to do not confirm. Huwag na nating hayaan pa na makisang-ayon tayo sa sanlibutan. Ano yung sanlibutan na tinutukoy dito? Yung nabanggit kanina, dun sa, ito, anong sabi dito? Do not love the world or the things in the world. Ano yung mga nangyayari dito? Sabi, for all that is in the world, the lust of the flesh. Ano pa? The lust of the eyes and the pride of life. Di po ba? Ito yung mga unang natin na unang nakikita kapag natin, the lust of the flesh, that's the number one na kalaban natin because we are still in the flesh.
Di po ba? And the lust of the eyes, ano yung mga yon? Lust of the eyes, ano yon? Mga babae, mga kahinaan natin mga babae, di po ba? Ang mga lalaki, kahinaan ng mga lalaki, alam na natin yon. And the pride of life, sabi dito, the pride of life is not of the Father, but of this world. At ang sabi dito, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. So ano yung mga will, alam ba natin yung will ng Panginoon? Do we really know the will of God in our life? Alam po natin? Or hindi pa? Amen. So alam natin daw, if we really accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, alam natin kung ano yung kalooban, kung ano yung ninanais ng Panginoong Diyos sa ating buhay, di po ba? That is to mamuhay tayo ng may kabanalan, di po ba? Na mag-obey tayo sa salita ng ating Panginoon. Tulungan natin, yung magtulungan ang bawat isa that if we really love God, makikita ito sa ating buhay. And sabi dito, kung sino man ang gumagawa ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, it will abide forever. Alam natin na kasama natin ang Diyos. Di po ba? Amen po? Amen. So, for this kind of the lust of the flesh, alam natin na, yes, hindi pa natin totally talaga na natatanggal. May mga bagay pa rin sa ating buhay na talagang hindi pa natin maiwaksi. Di po ba? Kasi naglalaban yung old self tsaka yung new. Di po ba? Andun pa rin. So, kung ang buhay mo is hindi, kung ang buhay natin is hindi tayo nurture ng salita ng Panginoon, anong nangyayari? Di ba nagre-wrestle, andun yung struggle, di ba? Kung minsan nag-aano yung old self natin, di po ba? So makikita natin dito, if we really rooted in Christ and if we really know na naka-foundation tayo sa salita ng Panginoon, we have the guide. Meron tayong kaagapay, meron tayong tawag doon, guidelines na siyang magtutuwid sa atin upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Amen po? Wag niyo akong tutulugan kasi ako wala akong tulog. Please lang. Amen. So, malinaw po ba? Amen. So, do not reject this evil word. Wag nating mahalin itong sanlibutan, kung ano may yung sistema dito sa sanlibutan na alam natin ay mga liko, kasamaan, alam natin ang naghahari, di po ba? So, I hope na patuloy tayo sa ating Panginoon na sundin ang kanyang mga salita. Amen po? Ayan. So, ang sabi ni Paul, yung nabanggit ko kanina, di ba? Si Paul na yan nag-struggle na siya. Anong sabi niya dito? Sa Romans 7:21 to 25, so I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. Di ba? Gusto niyang gumawa ng mabuti, pero nangyari, the evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. Kasi alam na niya ang salita ng Panginoon eh. But I see another law at work in me. Di ba? Nakikita niya, the another law work at me. Sabi na, waging war against the law of my mind. So, andun yung battle. Andun yung struggle niya sa kanyang isip. And making me a prisoner of the law of sin at work within me. Anong sabi niya? What a wretch man I am. Sabi dito, who will rescue me from this body that is subject to death. Di ba? Lahat tayo ay nararapat na mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Pero nung sabi dito, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So alam natin dito na si Paul, Apostle Paul is nag-struggle din siya, di po ba? So how much more kaya tayo, di po ba? Apostle na yan, di po ba? So how much more kaya tayo? We are struggle regarding this, that we are, sabi dito, ang gusto mong gumawa ng bubuti, pero hindi niya magawa. May kanta yan, gusto mong mabuti. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba yung gano'n na? Pero gusto mong gumawa ng mabuti, pero meron yung nag-struggle, di po ba? But we all know na in order to overcome that, we need to, magbabad tayo sa ating Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon, sa kanyang mga salita. And alam natin na mapagtatagumpayan natin ito.
Sabi dito sa 1 John 2:17, the word is passing away. Di ba? The word. And also its loss. But the one who does the will of God lives forever. So alam natin na may karampatang reward. Di po ba? Andun na. So sabi dun, but who? But, may kondisyon. Kung sino lang, hindi yung kung sino lang ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, it will lives forever. So that is conditional. Dapat maliwanag po ito sa atin, ha? But the one who does the will of God lives forever. Amen po? Amen. Mabilis po ba? Okay lang? Doon sa John 17:14-16, sabi dito, I have given them your word, and the word has hated them because they are not of the word. Just as I am not of the word, I do not pray that you should take them out of the word, but that you should keep them from the evil one. They are not of the word, just as I am not of the word. Sinong nagsasalita dito? Si Jesus Christ. Anong sabi dito? I do not pray that you should take them out of the word. Hindi pinapanalangin ng ating Panginoon na alisin tayo dito sa mundo kasi nandito tayo sa mundo eh. But what's the prayer of Jesus? But that you should keep them from the evil one. Na malayo tayo doon sa kasamaan. So they are not of the word, just I am not of the word. So makikita natin dito that Jesus Christ already prayed to the Father, di po ba? Natulungan tayo upang sa ganun huwag tayong mapasama. Huwag tayong makiayon sa mundo that we are able. Di ba yung ng the Lord's Prayer? Keep us from evil, evil but deliver us from anong tawag doon? Yun yung andun sa the fathers, yung prayer, di po ba, that deliver us from evil, di po ba? So makita natin dito na we as a Christians, we need the presence of God, we need the guidance of God, kasi hindi natin kayang mabuhay na tayo lang. Nag-struggle tayo, kailangan natin ang Panginoong Jesus, kailangan natin ang ating Panginoon Jesus. Hindi como Kristiyano na tayo, ay tapos na yung ating tawag doon, obligasyon or yung ating, na-save na ako, so pwede na akong umupo lang. Hindi pwede. Because if you are saved, there was be an active, di po ba? An active na gagawin mo para sa ganun magpatuloy ka. Hindi ko mo na-save ka na is uupo ka na lang na sitting pretty na lang or chairman ka na lang. Hindi po ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Ang sabi dito, we're vulnerable to be being sucked into this evil world system now and then, but our love is toward God. The love that is that what will draw us out and redirect our focus toward heavenly priorities. Oo nga naman, we are prone. We are vulnerable dito sa ating kinagagalawan. So, the love of God, yun ang magre-redirect sa atin, yun ang magpapalapit sa atin upang mag-focus pa tayo sa mga makalangit na mga bagay, heavenly priorities, not the earthly priorities. So makita natin dito that we need to, focus natin ang ating mga puso at ating isipan sa makalangit na bagay, hindi sa makamundong bagay. So alam na natin yung makalangit, alam na natin yung makamundo. We are already discussed that one. Amen. So if we already, yung andun yung nagmamanifest na sa atin, that we are able to priority the heavenly na mga makalangit na mga gawain. Now the second, I should say the fifth pala, panglima na ito, kasi nakatatlo na si Pastor Mike. So the fifth biblical test genuine of salvation is, do you eagerly await Christ's return? Inaantay ba natin ang pagbalik ng ating Panginoong Jesus? Amen. Kasi anong silbi ng ating pananampalataya kung hindi babalik ang ating Panginoong Jesus? We are just only wasting our time. Yung pag-aawitan natin dito, yung pag-aaral natin dito. Kung hindi babalik ang ating Panginoong Jesus, walang silbi, di po ba? Parang nagpapagod lang tayo, nagsasayang lang tayo. And we all know in 1 John chapter 3, verse 2-3, sabi dito, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be.
But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has the hope in him purifies himself just as he is pure. Makikita natin dito na we are the children of God. Kasi tinanggap na natin ang Panginoong Jesus. So we are already considered as the children of God. Doon sa John 1:12, yet to all who receive in him, he giveth the right to be the children of God. So John 1:12 po yun. Makikita natin dito. So hindi ko na po nalagay dyan. So we are the children of God. Sabi dito, it has not yet been revealed. Sabi dito, but we know that when he is revealed, we shall be like him. For we shall see him, and he is as he is. And everyone who has this hope, ano yung hope na yon? The blessed assurance, we are hoping, di po ba, that Jesus Christ will return. And everyone on this hope in him, it will purifies himself just as he is pure. So nakikita natin dito dun sa 1 John chapter 3, verse 2 to 3, meron tayong may nakapaloob dito na tatlong bagay. Ano yung tatlong bagay na yon? Una, that Christ appears. Pangalawa, we see him. Pangatlo, and we're instantly made like him. When Christ appeared, alam niyo dun sa 1 Thessalonians ba yon, yung rapture? That we will meet in the clouds. Di po ba ang Panginoong Diyos ay bababa dun sa langit? Hindi ko na yun kung anong 1 Thessalonians ba yun? 1 Thessalonians 5:17 na bababang ating Panginoong Jesus doon sa clouds. We will meet in the clouds. Yung mga namatay is mabubuhay, at tayo na mga nanatiling buhay ay we will meet God, Jesus in the air, doon sa tangatang, sabi ko na doon sa clouds. Nag-Ilocano na ako. So we will meet him. Di po ba? So makikita natin ang ating Panginoong Jesus. And then in 1 Corinthians 15:53, anong mangyayari? The corruptible body will be ito 'yon. So for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So mauuna yung mga namatay. Sila yung unang mabubuhay, di po ba? Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So yan po yun. Yun yung kanina. And then yung sumunod is 1 Corinthians 15:53, we will be made be like him, di po ba? So for this corruptible body must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So yung from corruptible to incorruptible. Yung body, yung kasi ang ating katawan, once we are die, 'di ba, siya, naaagnas, nabubulok. Now, if we already meet Christ, di po ba, kapag dumating ng ating Panginoon Jesus, ang ating katawan ay magiging incorruptible na. So ano yung promise ng ating Panginoon? There will be no sickness, di po ba? There will be no pain. Kung yung mga may sakit na talagang nandun sila sa banig ng karamdaman, that talaga namang sila ay nagsasuffer sa sakit, there will be no pain, there will be no sickness, because this body will be changed into incorruptible. Di po ba? Yung katawan na hindi na siya nabubulok. So these are the three things that was involved in 1 John chapter 3, 2-3, that Christ will appear. Yan ay that will be for sure talaga na that Christ will appear, and then we will see him, and then yung pangatlo, that we may be made alive like Jesus Christ. So yun po yung tatlong nakapaloob doon sa 1 John chapter 3. So if you find yourself, kung alam natin, natuklasan natin sa ating sarili that we are longing for the returns of Christ, that's the evidence of salvation. Kasi kung hindi ka nananampalataya, kung hindi ka naniniwala sa Panginoon, hindi mo aantayin ang Panginoong Diyos. Kumbaga, sige lang, patuloy ka lang sa buhay mo. Patuloy ka lang sa daily routine mo, yung normal na mo sa buhay. Wala, parang ganyan ka lang. Happy-go-lucky, pa-easy-easy ka lang. But if we truly accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, the number one hope, the blessed assurance,
ng mga mananampalataya ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Di po ba? Yun yung nagbibigay sa atin ng comfort. Di ba, if we are on struggle, if we are on yung bagyo sa buhay, di ba? Yun yung nag-aano sa atin yun ang nagda-drive sa atin na this will be temporary only. Pansamantala lamang itong aking nararanasan. Because I know, pagdating ng ating Panginoong Hesus, ito ay mawawala na. Mapapalitan na ito ng kagalakan. So yung mga, yung mga nagluluksa, di po ba, mapapalitan na ito ng kagalakan. Yung mga nagdudusa, mapapalitan na ito ng comfortable. Kasi nga, this body will change. Di po ba? So alam natin na ang tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, the evidence of salvation is awaiting of Christ's return. Di po ba? It is indicating that the reality of your eternal salvation. Kasi kung hindi mo inaasam ang Panginoong Diyos na babalik na uli, wala. Hindi tayo tunay na mananampalataya or tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Kasi sasabihin mo, ay, wag ka munang dumating, Lord. Diba? May mga ganyan pa. Yes, we all know na, kasi may tendency na we are not yet ready. Di po ba? But it's for sure that Christ will return para kunin niya ang kanyang mga anak. Di po ba? Para kunin niya tayo. Upang sa ganun ay, anong sabi niya dyan sa John 14? Do not let your hearts be troubled. Sabi niya, believe in Jesus Christ, believe in my Father. Sabi niya, for I have many rooms. Sabi niya, pupunta ako doon, mauuna siya para ipaghanda tayo ng mansion. So mansion, kung ang bahay natin dito is, wala pang bubida, ganyan lang, o shanty, nipa, di ba ganun? Pero there, in yung prepare ng ating Panginoon is a mansion, and it is di ba gold pa, ginto, dun sa daraanan, di po ba? So, that's the blessed assurance, the blessed hope that we are in Christ. Tayong mga mananampalatay. Yan ang nagmo-motivate sa atin. That is the one that we are claiming for, na makasama natin ang ating Panginoong Hesus pagdating niya. But we should be ready, ha? Baka kasi tayo lahat ay maging, mapagbantay. Kasi there will be the time, sabi na ang Panginoong Hesus, pagbabalik ay para isang magnanakaw. So ang magnanakaw, hindi yan nag-aabiso, hindi yan nagno-notify. Di po ba? Ang magnanakaw, pag pupunta siya without telling to anyone. Di po ba? So, amen po? Ano po ba? Amen. Sabi dito, anong sabi diyan sa Philippians 3:20-21? But our citizenship is in heaven, and if we await as a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So ito ay temporary lamang ang ating bahay dito. Parang nakaano lang tayo sa tent. We are just a pilgrimage. Di ba ang pilgrimage kapag nag-ano siya is magtatayo lang siya ng tent, magka-camping lang siya kasi temporary lang. Hindi siya kasi kung temporary, kung maglalakbay ka, hindi ka magpapatayo ng bahay mo. Di po ba? Mag-ano ka lang ng yung tent lang, di po ba? Kasi nga temporary lang tayo dito. Ang ating citizenship is in heaven. Doon tayo mabubuhay ng that will be permanent, not a temporary. Pero kapag hindi tayo sumunod sa ating Panginoong Diyos, we will be mag-stay tayo dito, may iwan tayo, di po ba? So, malinaw po, dun sa sabi ni Paul that our citizenship is in heaven because we await the Savior, our Lord Jesus Christ, that will transform our lowly body to be like His glorious body. Amen po? Amen. Malapit na. Ang sabi dyan, sa 1 John 3:3, sabi doon, yun nga yung nabanggit ko kanina, and everyone who thus hopes in Him purifies in himself as he is pure. Naka 30 minutes na pala ako. Ang bilis, Amen. So sa Titus 2:11-13, ang sabi dito, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age,
looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So ang sabi dito, teaching us that deny the ungodliness, the worldly lust, and we should live soberly. Dito ba? So makikita natin that we should live righteously and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So if we truly are a Christian, if we have hope in our heart, we have to focus the Christ returns. Amen po? Amen. Ang sabi dito, this is a sensible hope leading to sensible living. The hope of Christ-likeness will compel you to act more like Christ. Di ba? It will compel, it will motivate you, it will drive you to act. Para mag-act, ano yung act sa Tagalog? Para kumilos ng umakma ng tama, kumilos ng tama. More like Christ in reaching out to others and fulfilling all that God has set out for you to do. Amen po ba? So makikita natin dito, it will drive, the compel. Na, di ba yung ano natin is Christ-likeness, di po ba? Because God created us in His own image. So makikita natin dito na if we continue to do the will of God, we become like Christ. Di ba yung Christ-likeness? Ang huli, pang-anim na yan. So, ang pang-anim is, do you see a decreasing pattern of sin in your life? Di ba nung tayo ay hindi pa tumanggap sa ating Panginoon Jesus, meron tayong mga daladalang bagahe, di po ba? Mga daladalang kasalanan, di po ba? Yung mga kasalanan natin, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, di po ba? So mayroong mga kasalanan. But if we already accepted Jesus Christ and if we truly following Christ, makikita natin dito na merong decreasing is yung pagbaba, di ba? Paunti-unti, yung pattern sabi dito decreasing pattern, so may pattern pala. In 1 John chapter 3 verse 4 to 10, sabi dito, everyone who practices sin also practice lawlessness. Ano yung lawlessness? Di ba? Walang anuhan? Di ba? And sin is lawlessness. You know that Christ appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. No one who abides in Him sins. No one who sins has seen Him or knows Him. Little children, make sure no one deceives you. Pagpatuloy po natin, the one who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. The one who practices sin is of the devil. So maliwanag po, for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. No one who is born of God practices of sin. So makikita natin dito na the one who practices sin is of the devil. And the one who practices righteousness is righteous. So the Son, ang purpose ng ating Panginoon, why He came into this world, is to destroy the works of the devil. Di po ba? Nung siya'y nabayubay sa krus, di ba, the penalty of sin and the pattern of sin was already broken. Makikita natin dito kasi alam natin na tayo ay makasalanan. So with this, we are doomed to die. Pero makikita natin dito na inako ng ating Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan para sirain ang gawa ng kalaban. Di po ba? So makikita natin dito, ang tao, sabi dito, because his seed abides in him, and he cannot sin, because he is born of God. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Napaka-obvious daw. Anyone who does not practice righteousness is not of God. So makikita natin dito na ang Diyos, ang Panginoong Diyos ay bumaba upang sirain ang gawa ng kalaban. Now there are four, sabi dito, unbroken patterns of sin are characteristic of the unregenerate. No matter what a person claims about being a Christian, if he or she continues in sin, it is only a claim and not a reality. When you become Christian, the pattern of sin was
broken and a new pattern came into existence. That is, the holy affections took over. Dumating yung the pattern of sin ng atin, sabi niya, it was broken and the new pattern came into existence. Ano yung existence? Di ba may nung nabuo, lumabas na gano'n. So what it is? The holy affection, siya yung nagtutok over na, siya yung nag-replace na. The holy affections took over. So nabanggit natin yung holy affections kaninang definitions ng holy affections. The holy affections which are a seal for holy things and longing. Di ba we are longing after God? Di ba we are longing for Christ's returns? And personal holiness. These are the things that we think, yung nabanggit kanina, we say, we do when our hearts are filled of the love of God and in tune with the mind of Christ. Because kapag mahal mo ang ating Panginoon, it will be, tawag dito, connected, hindi siya pwedeng inseparable. Oo nga, mahal mo ang Diyos, pero the mind, ano yung nasa puso at isip mo? Di ba yung greatest commandment, Pastor? Yung love the Lord your God. Di ba? So andun yun. So hindi pwedeng hindi pwedeng yung isip mo lang, hindi pwedeng isa lang. It will a package deal, di po ba? Package deal yun with all your heart. Lahat, hindi 50-50. So makikita natin dito that if we are in tune with the mind of Christ. So these are the manifestations of holy affections yung nabanggit kanina na tatlo. This will be the manifestations that if we really Christian, tinanggap natin ang ating Panginoon Hesus, merong ebidensya. Mayroong proof. There is an evidence. Di po ba? Sabi dito, does it mean, may naktawan ba ako? Ayun. So, may question, does that mean there's no sin in your life? Kasi sabi niya, anyone who knows the Father, sabi niya, he will no longer sin. Di po ba? So, makikita dito, does that mean that there's no sin in your life? Sagot? No. Because your unredeemed flesh is still there. But the more you pursue these religious affections, the less you will sin. So, sabi dito, if we claim that we have no sin, we deceive ourselves. Yung nabanggit ni Pastor Mike last Friday, that would be in 1 John 1 verse 8. Sabi dito, so if we claim that we have no sin, we deceive ourselves. Ano ko nga po, saglit lang, hindi ko po nalagay dyan. First John 1:8, sabi din, if we claim to be without sin, we deserve ourselves and the truth is not in us. Di po ba? So alam natin dito na lahat tayo pa rin ay nagkakasala. So sin as a life pattern is incompatible with salvation. That's because to experience salvation is to be saved from something. Ano yung something na yon? That something is sin. If a person could continue in sin after being saved from sin, that would mean salvation is ineffective. Di po ba? So it is ineffective. So makikita natin dito, there's a pattern of sin. Di po ba? So, ang sabi dito, salvation. So we are already saved. Bakit tayo nasalba? Di ba salvage yung di ba ang pagkaintindi natin nun yung salvage is yung pinatay ka na tinapon ka lang sa but di po ba? But the salvage, ito pala the meaning of salvage, di po ba? The salvation, yung salvation that you are saved from something. And that something is a sin. So we know, dun sa verse 5, you know that Christ appeared in order to take away our sins. Di po ba? So verse 6, no one who abides in Him sins. So if we say, yun yung nabanggit kanina, we are deceiving ourselves. Ngayon may dito. Many Christians who doubt their salvation. Merong nagda-doubt. Di po ba? Because they can seem to break a sinful or unwise habit. Meron pa rin kasi tayong mga kasalanan na hindi pa totally binibigay sa ating Panginoon. And there was also an unwise habit. So the most often write about smoking, di ba? Overeating, masturbation, what else? So andun yung mga the lust of the flesh, kung ano-ano man yan.
The further struggle with such things means they are locked into a pattern of sin. So, there's a pattern of sin. May pattern na, di po ba? So, makikita natin dito, but John is not saying that the frequent occurrence of one particular sin in a person's life means that the person is lost. Rather, he clarifies his meaning in saying that a true believer cannot practice lawlessness. The Greek term used for this is anomia. So anong meaning ng anomia? Literally means living as if there were no law. Kasi may yung iba yung differentiate. Sabi dito, a true Christian can still sin. Di pa ba yung nabanggit natin? But may even those who frequently, but sinning frequently is not the same as practicing sin. Because a true believer cannot do the first. Pwede pa rin tayo magkasala. But we cannot do this one, practicing sin. Namumuhay ka na sa kasalanan. Kumbaga may pattern na habitual. It was unhabitual. Yung alam pa ulit-ulit na yun na lang. Namumuhay ka na. Habitual. It is already a behavior. Di po ba? You are already practicing sin. And alam natin, nung tayo'y hindi pa tayo mananampalataya, we intentionally sin. Wala tayong pakialam kung magkasala tayo, kung may masagasahan tayo. Pero nung tinanggap na natin ang ating Panginoon Jesus, there is a conviction, the Holy Spirit. Siya yung nagko-convict sa atin para hindi na tayo patuloy pa na magkasala, kundi we strive for sin less and less. Hindi yung sinless na walang kasalan, but we are strive to sin less and less and less. Yun yung natin. Di po ba? So, ang sabi dito, no longer are we perpetual sinners in thought, sa ating pag-iisip, sa ating salita, sa ating gawa, as we were before we were saved. So, we now have the option to do good. May option na tayo kasi andun na yung conviction of the Holy Spirit that will motivate us na, ay hindi tama to. So if we find ourselves sinning contrary to the good we desire to do inside, we are much like Apostle Paul. Yung nabanggit kanina, di po ba? Kay Apostle Paul. Yet because of the abiding presence of Christ, yun yung sinasabi ko na kapag tayo ay na kay Kristo, our struggle will decrease as time goes on. We will always be acutely sensitive to sin, yung nabanggit ni Pastor Mike. For us, we have seen that once of John's test of saving faith, that sin will be less of a pattern in our lives. So Christ lives in union with us to provide a new pattern. What is that pattern? A pattern of righteousness. That is the pattern of righteousness. So maliwanag po na tayo ay nagkakasala pa rin, but we will be sin less and less and less. And we can break the pattern or the habitual pattern of sin. Sabi dito, the one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned for the beginning. So ito yung nabanggit kanina, that Christ appeared. So panghuli na po, the 4 viewpoints in analyzing the sin in our life. So it was clear po maliwanag po, na lahat po tayo, we're still in the flesh, we're still sinning. So the 4 viewpoints in analyzing the sin of our life, the first one is the work Christ accomplished in His death. Di po ba? And the second one is His ongoing life in the believer. Makikita natin dito, the ongoing life, ano yung sabi noon na keep this, ang pray ng ating Panginoon Jesus, keep this from evil. Ay, hindi niya sinasabing tanggalin mo dito sa sanlibutan, but keep them from this evil word. His destruction of the devil works. Di po ba yan yung purpose ng ating Panginoon? And then the regenerating work of the Holy Spirit. Once we accepted Christ, these are the viewpoints in analyzing the sin in our life, that there is the regenerating work of the Holy Spirit. We know that the conviction of the Holy Spirit is the one who convicts us para hindi tayo magpatuloy na magkasala. Amen po? And now, sabi dito, by this, the children of God and the children of the devil are obvious. Napaka-obvious daw. So, anong sabi? Anyone who does not practice righteousness is not of God. So, kung hindi mo sinasagawa yung mga bagay na karapat-dapat para sa ating Panginoon, ang sabi dito,
you are not of God. Kanino ka? Nasa kay Satan, sa kalaban. Ayan na. Tapos na po. To God be the glory.